Chapter 23 Ang pagtatalo nila Gabby at Angela. Lumipas ng ilang araw ay hindi pa sinasabi ni Angela kay Gabby tungkol sa sakit niya dahil humanap pa lang siya ng tiyempo para sabihin niya tungkol doon. Pero isang araw ay di sinasadya nalaman ni Gabby ang lahat dahil nakita nito sa mirror cabinet ng banyo nila ang gamot ni Angela. Sa banyo nakakatapos lang maligo ni Gabby kaya paglabas niya sa shower area ay pumunta na si Gabby sa lababo ng banyo para mag-toothbrush at mag-ahit ng bigote niya tapos binuksan ni Gabby yun mirror cabinet nila. Pagbukas niya ay nakita ni Gabby yun gamot nakalagay sa area ni Angela, tapos agad kinuha ni Gabby yun gamot at binasa niya ito. Pagbasa niya ay nagtataka siya, dahil nakasulat ay for breast cancer. Nang basa yon ni Gabby ay nagulat siya dahil meron. Inilihim si Angela sa kanya, kaya pala ayaw na ni Angela nakipagsiping kay Gabby dahil baka makita niya ang bukol ni Angela sa suso. Tapos agad lumabas si Gabby sa banyo at kwarto nila at bumaba siya nakatapis ng towel pa si Gabby. Tapos pagbaba niya ay nakita niya si Angela sa kusina. Agad lumapit si Gabby kay Angela. Ano ito? Sabay ipakita niya kay Angela yung gamot nito at habang si Angela ay gulat na gulat siya dahil hawak ng asawa niya ang gamot niya. Baeb, saan mo nakuha yan? Sabay kinuha niya kay Gabby ang gamot niya. Sabihin mo. Ano gamot yan? Para saan yan? Sabay galit hinawakan niya ang braso ni Angela. Baeb, ano kasi? Ano, may sakit ka ba? Oo. Breast cancer stage 2. Gabby, kaya di ko sinabi ito sakit ko dahil ayoko mag-alala ka sa akin. At saka kapag malaman mo yun kalagayan ko baka iwanan mo ako. Nagulat si Gabby sa sinabi ni Angela sa kanya. Ba't di mo sinabi sa akin agad? Angela, asawa mo ako. Dapat sinabi mo agad sa akin, diyon inilihim mo pa sa akin yon sakit mo. I'm sorry Gabby, sasabihin ko na sa'yo ang kalagayan ko. Kailan? Kapag malapit ka na mamatay. Gabby, I'm sorry kaya di ko sinabi about sakit ko dahil natatakot ako. Di na nagsalita si Gabby dahil di niya alam kung ano reaksyon niya. Tapos lumakad na lang si Gabby papunta sa hagdan at umakyat sa taas nang hindi pinapansin si Angela at habang si Angela ay umiiyak pa rin. Lumipas ng ilang oras pumasok si Gabby sa restaurant ng bad trip sa asawa ng si Angela. Dahil sa nalaman niya tungkol sa sakit ni Angela ay walang siya ng gana magtrabaho ngayon araw at ginawa ni Gabby sa restaurant ay uminom na lang siya sa bar. Area ng Gablion para makalimot niya muna ang problema niya sa asawa niya. Sa kabila banda ay pumunta si Kat sa restaurant nila Gabby dahil inayaya siya ni Tony mag-dinner sa restaurant kasama yun asawa nito na Amerikano ng si Adam dahil maisasabihin mga nito sa kanya kahit ayaw man ni Kat pumunta doon sa restaurant nila Gabby dahil baka makita niya nito pero pagbigyan niya ang hiling ng pinsan niya ng si Tony. Sa restaurant pagpasok ni Kat sa loob ng restaurant ay nakita niya agad yun mag-asawa sa lamesa kung saan nakaupo sila Tony at Adam tapos agad lumapit si Kat sa lamesa at umupo siya sa upuan. Kath, buti pumunta ka, si Max ba't di mo isama? Busy si Max sa opisina kaya di siya sumama. Anyway, ano pala sasabihin mo ate? Kath, I'm pregnant. Makakababy na kami na Kuya Adam mo. Wow, congrats ate, Kuya Adam. Thank you, Kath, and I'm so happy because Tony and Lai having first baby after year being husband and wife. You're welcome Kuya Adam. Uy, Kath, godmother ka sa baby namin. Siyempre naman ate Tony. Tapos ilang minuto habang nag-uusap yung tatlo ay bigla may nakita si Kat sa bar area ng lalaki na kayop-yop sa bar counter at parang ba si Gabby yun lalaki tapos agad napansin ni Tony nakatingin si Kat sa bar counter. Uy, Kat, bakit ka nakatingin sa bar counter? Ate Tony, si Gabby ba yun nasa bar area? Sabay turo niya sa bar area agad lumingon yun mag-asawa sa bar area at nakita mga nito si Gabby nakayup-yup sa bar counter. Oo Kath, si Sir Gabby nga, kanina pa siya dyan sa bar, naiinom lang siya buong araw, may problema yata sila ni Ma'am Angela. Nang marinig yun ni Kath ay iniisip ni Kath, ay baka nalaman na siguro ni Gabby tungkol sa sakit ni Angela, tapos tatayo sana si Kath sa upuan kaso pigilan muna siya ni Tony. Saan ka pupunta? Bakit ka tumatayo? Kay Gabby, baka kailangan niya ng kausap at saka tingnan niyo mukhang lasing na siya. Sabay lakad na siya papunta sa bar area ng restaurant tapos umupo si Kat sa upuan ng bar counter at hinimas niya ang likod ni Gabby at habang si Gabby ay bumangon sa makakayup-yup at lumingon siya dahil nararamdaman niya na may humimas sa likod niya. At dahil sa kalasingan ay lumabo ang dalawa mata niya at nahihilo rin siya tapos paglingon ni Gabby ay akala niya ibang babae nakita niya at di si Kat. Hi miss.
Sorry, di na ako pwede dahil may asawa na ako. Ang gago ng tadhana, alam mo kung bakit gago yon, kasi malas ako sa babae. Dahil lahat babae minahal ko ay wawala sila sa akin. Yun asawa ko naman ay malapit na siya mawala sa piling ko dahil may cancer siya at malapit na mamatay. Kung kailan natutunan ko siya mahalin at may anak na kami saka pa dumating ang pagsubok ito. Sabay inom siya ng beer nang marinig yun ni Kath. Yun mga sinabi ni Gabby ay naawa siya dito, tapos bigla dumating sila Tony at mga waiter para buhatin ng mga waiter si Gabby. Kath, lasing na si Sir Gabby, kailangan natin dalhin sa opisina niya para makahiga siya maayos. Tingnan mo, bagsak na si Sir Gabby sa kalasingan. O sige, ate. Agad binuhat ng mga waiter si Gabby papunta sa opisina nito at habang si Kath ay sinundan niya sila Tony sa opisina ni Gabby, tapos pagpasok nila sa opisina ni Gabby ay agad hiniga nila si Gabby sa sofa, tapos lumabas na sa opisina ni Gabby ang mga waiter pati si Tony para kumuha ng maligamam na tubig at face towel para kay Gabby. Na iwan sila Gabby at Kath sa opisina. Tapos nakatayo lang si Kath banda pintuan ng opisina habang pinagmamasdan nito si Gabby, tapos bigla naalala ni Kath yun panahon na sila pa ni Gabby kung paano sila simula bilang nurse and patient relationship lang hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon at kung paano nila sinubukan na ipaglaban ang magmahalan nila hanggang sumuko si Kath at iniwan nito si Gabby. Balik sa kasalukuyan nang naalala ni Kath yon ang nakaraan nila ni Gabby ay umiyak siya. Dahil kahit halos 3 taon na lumipas ay nag-i-guilty pa rin siya sa nangyari sa nakaraan. Tapos agad lumapit si Kath sa sofa kung saan nakahiga si Gabby, tapos paglapit niya sa sofa ay lumuhod siya sa sahig katabi ng sofa, tapos agad hinimas ni Kath ang buhok ni Gabby habang nakatingin si Kath kay Gabby. I'm sorry Gabby, kung di sana kita iniwan ay di nyo sana ni Angela pinagdaanan ganito pagsubok sa buhay nyo. Tapos habang hinihimas ni Kath ang buhok ni Gabby ay bumalik si Tony sa opisina ni Gabby, may dala ng Tupperware, nalalaman ng maligamam na tubig at face towel. Pagpasok ni Tony sa opisina ni Gabby ay nakita nito si Kath na hinihimas ni Kath ang buhok ni Gabby. Kath! Nagulat si Kath nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Tony, tapos agad tumayo si Kath sa nakakaluhod niya sa sahig at humarap siya kay Tony habang pinupunasan niya ang mga luha niya sa mukha. Bakit ate? Payo lang, kung mahal mo pa rin si Sir Gabby, please lang pigilan mo na kung ano man ang naramdaman mo dahil pamilyado na si Sir Gabby at ikaw ikakasal ka na kay Max. Alam ko naman yon ate. Sabay tingin kay Gabby. Lumipas ng ilang minuto pagkatapos nila punasan si Gabby ay umalis na sa opisina sila Kath at Tony at habang si Gabby ay mahimbing na natutulog sa sofa. Kinabukasan umuwi si Gabby sa bahay nila dahil paggising niya ay na-realize ni Gabby di dapat natampo o nagalit kay Angela dahil sa linihim nito sa kanya yun sakit ni Angela at dapat unawain niya ang sitwasyon ni Angela ngayon may cancer dahil alam ni Gabby di madali ang pinagdaanan ngayon ni Angela at alam rin niya mas kailangan siya ni Angela sa panahon ito. Sa bahay nila Gabby, paggising ni Angela ay nakita niya agad si Gabby nakaupo sa kama at nakatingin ito sa kanya, tapos agad bumangon si Angela sa pakakahiga at niyakap niya si Gabby. Gabby, I'm sorry kung di ko sinabi agad sa'yo ang kalagayan ko. Babe, nauunawaan ko na ang sitwasyon mo at handa ako alagaan ka, di kita pabayaan at sabay natin labanan ang sakit mo at pagsubok ito basta nangako ka lang napapagaling ka at huwag ka susuko para sa amin ng anak natin, okay? Sabay hawak sa mukha ni Angela at pinunasan ni Gabby ang mga luha ni Angela. Okay, I promise. Hinalikan ni Gabby si Angela sa labi. Ngayon alam na ni Gabby yun sakit ni Angela ay kakayanin ba nila na paglapasin ang pagsubok na ito. Abangan ang susunod kabanata. Kung nagustuhan ang chapter natin ngayong linggo na to, huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa Misty. And thanks for watching at meron na rin ako TikTok, please follow nyo naman TikTok ko, nasa baba yung link.